Anong kabangagan na naman ba itong ating nasisilayan ngayon mga kababayan? Akalain nyo, matapos magpapasok ng sandamakmak na EDCA bases dito sa ating bansa mga kababayan, ng libre. Walang renta mga kababayan. EDCA bases ng Amerika. Matapos magpapasok ng mga missiles and missile launchers ng Amerika mga kababayan na nakaposisyon pa doon sa Ilocos na nakaharap sa Taiwan mga kababayan. Matapos payagan ng Estados Unidos na magpatayo dito mga kababayan ng ammunition factory. Nagagawa ng mga bala, missiles at iba pang mga sandata mga kababayan. At matapos niyang sabihin sa China na hindi namin ibabalik ang mga missiles na ipinosisyon dito ng Amerika dahil bully kayo. Ngayon mga kababayan, ang lumalabas talaga sa kanyang bunganga ay kapag nagkaroon ng gyera sa Taiwan, no choice daw tayo mga kababayan, damay-damay na pati ang ating sambayanan. Pati ang Pilipinas daw mga kababayan, damay. Kahit hindi daw natin gustuhin, kakalad ka rin daw tayo mga kababayan ng gyerang ito. Ay, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Bakit? Bakit ganito ang ating leader, mga kababayan? No choice daw tayo sa gyera, tapos siya ang pumasok sa gulong iyan? Saling pusa! Alang mga kababayan, hindi ka no choice, BBM. Actually, mayroon kang choice. You have all the choices. Actually, ikaw lang ang makakapigil niyan dahil ang usaping iyan, mga kababayan, yung foreign policy, ay desisyon lang ng presidente. Ngayon, sabi niya, wala daw tayong choice kung magyera sa Taiwan. Damay na daw tayo, mga kababayan. Ha? Saling pusa! Maloorin niyo po, ha? If there is a war over Taiwan, we will be in drone. Drone! Hihilain tayo sa ayat. Sana ikaw na lang! Unang-una, BBM, kung hindi ka lang nagpapasok ng EDCA dito, hindi ka lang nagpapasok ng mga missiles na nakatutok na sa Taiwan ngayon, hindi tayo masasali. Anong kinalaman natin dyan sa Taiwan? Kung hindi ka lang saling pusa. Wala sana tayong problema dyan, mga kababayan. Bahala sila magyera. Gusto natin, kicking and screaming. O hilain daw tayo, kicking and screaming, mga kababayan. Help me, help me. Oh, ganyan. Yung tenga mo, hilain namin. Bakit ganito, mga kababayan? Parang atat magyera ito si BBM. Kung sa bagay, yung sa Made in Malacanang nga, mga kababayan, ayun, military uniform na si BBM, mga kababayan, kahit hindi siya military. Tapos handa na siyang makipagbakbakan. Napagalitan ng kanyang amang si Senior. And then, di ba, pasakay-sakay siya ng fighter jet. Parang, akala niya siguro, mga kababayan, masaya yung gyera. Napapanood kasi niya sa pelikula, bang, 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 bang. Oo, grabe. Pero sa aktual na, sitwasyon, BBM, guni-guni mo lang yung enjoyment mo dyan tungkol sa gyera. May choice ka. Paalisin mo yung mga missiles dito sa ating bansa. Nadadamay lang naman tayo, mga kababayan, dahil nagposisyon ng mga missiles dito sa Pilipinas. Sana ginamit yan sa mga rebelde dito sa atin, pero hindi eh. Nantitreat tayo, mga kababayan, na sumali sa gyera dahil We pinayagan will niya. be drawn and dragged into that mess. Shut up! Whatever you do, come on, let's be... Whatever you do, ikaw ang may gawa. Ay, Huwag nako. na tayong hope, I love this saying, hope is not a plan. I hope it doesn't happen. It will not happen kung paalisin mo yung mga persang Amerikano dito sa ating bansa at yung mga missiles sila. Ano ba to, mga kababayan? Walang common sense. Hindi nga tayo kinonsulta, di ba? Sinikreto pa nga sa atin, di ba, mga kababayan, kung hindi yun nag-leak, kung hindi yun pinasabog nila Roque, mga kababayan, na mayroon ng mga missiles dito, hindi natin alam. Kinonsulta mo ba ang sabayan ng Pilipino dyan? Kung mag-eleksyon, mga kababayan, napayag ba kayo na mayroong mga base militar dito ang Amerika at maglagay sila ng mga missiles? Tatanungin ang mga Pilipino. Majority, mga kababayan, ayaw. Pero wala sa Pilipino ang desisyon. Nasa sa kanya lang mag-isa, mga kababayan. I hope it doesn't. But if it does, we have to plan for it already. And that's what I was talking about. Plano na ng gyera? Diyos ko. Huwag kang makisali, BBM, sa gulo ng may gulo. How do we protect kung magkagulo, gera na nga dito. Wow, gyera na. Gyera na sa utak, mga kababayan. Malapit na sa atin. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin, gyera? Ang layo. BBM, actually, ang layo kung magkagyera ang Taiwan at China. Anyway, mga kababayan, yung Taiwan is part yan ng China. Territory ng China. Mayroon na silang dispute
dahil yung Taiwan gustong maging independent. Ayaw ng China dahil part talaga yan ng China. Tapos eto namang Amerika mga kababayan, binaback-upan naman ang Taiwan. Eto na ngayon ang problema. Pinayagan ni BBM ang missiles ng mga Amerika dito sa ating bansa. Kaya nasasabi niya mga kababayan na wala tayong choice dahil may mga missiles dito. Once ititira yung missiles mga kababayan, isa lang na missiles dito, tayo naman ang titirahin ng China. Sabi niyang no choice, mayroon kang choice BBM. Palayasin mo ang mga missiles dito sa ating bansa. Isauli mo doon. Isauli mo sa Amerika. Pati ikaw, isama mo na rin. Doon ka na rin. Wala kaming pake. Okay lang, normal lang yan. Pababayaan na lang natin. Kung sino Wow, okay lang. Normal lang yan. pasok labas dito sa atin. You have to do something. So, in every Ibalik mo nga. Kung ayaw mo makipagyera. Hindi ba dito na iisip ba kababayan na nasasali lang tayo dahil dyan sa kanyang ginagawa ngayon? inevitably, Ano kayang ano kayang nakukuha ni BBM dyan, no? Dahil ang mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan, walang makukuha dyan sa pagpapasok ng puwersang Amerikano dito sa ating bansa. Military, ha? Missiles nila. Anong makukuha natin? Wala. Ang iwi, Diyos ko. Ang tanong, kung walang napala ang mga Pilipino, anong napala ni BBM, mga kababayan, na hindi natin alam? Ano? despite our fervent wish to avoid any confrontation Uy, Diyos ko. Gamitin mo lang yung utak mo, BBM. Makakaiwas na tayo sa giyera. Kaya nga mga kababayan, pumalag si Roque. Dahil isa sa mga pinagnangakak ito si BBM mga kababayan ay ang sabi niya, hindi daw tayo pwedeng maging neutral dyan sa awayan ng Taiwan at China. Anong hindi pwedeng maging neutral? Ano bang pakialam natin dyan? Ano pakialam natin? Wala tayong pakialam mga kababayan. with fire. Unang-una, ang sabi ni Junior, wala tayong magagawa, makakaladkad tayo sa gulo. Hindi tayo pwede maging neutral kapag nagkagulo dahil sa Taiwan. Naku, ano ba naman pong nakain niyang ating Junior na yan? Ano kaya Hindi ba niya nakain? naintindihan na sarili niyang ama ang nagpasimuno ng One China Policy, nang binuksan ng One China Policy at nagkaroon ng diplomatic relations sa panig ng China at ng Pilipinas. Ang ama niya ang kumilala na iisa lang ang China. Yan po yung tinatawag nating One China Policy. Yung tatay pa niya ang nag-ano niyan mga kababayan ha. Talagang nagsulong One China Policy. Ibig sabihin ng One China Policy mga kababayan na iisa lang ang China. Hindi ito nahahati sa dalawa na China at Taiwan. Ang Taiwan mga kababayan is part of China. Bakit niya sasabihin na hindi tayo pwede maging neutral pag nagkagulo sa Taiwan? Bakit? Gustuhin ba niya na ang mga Arab countries ng Middle East maghimasok sa atin dahil sa gulo sa Mindanao? Yan ang example niyan mga kababayan. Ang problema ng Taiwan at China is internal. Dahil sa history mga kababayan at kung pagbabasehan natin ng kanilang geography, parte talaga ng China ang Taiwan. Kagaya lang din ng Pilipinas, ang Pilipinas, parte natin ang Marawi. Diba dati mga kababayan, mayroong mga Maote. Gusto nila maging independent state ang Marawi. Sila na ang magpapatakbo, Maote. Yan. Diba hindi tayo pumayag? Nagkaroon ng giyera mga kababayan at naubos yung mga Maote. Pareho lang din yan sa Taiwan mga kababayan. Na internal problem nila iyan. Paano tayo masasali? Sabi ni BBM, whether you like it or not, we have no choice. Kakalad ka rin daw tayo at screaming mga kababayan, makakaladkad tayo dyan. Ano makakaladkad? Hindi ka makakaladkad kung hindi ka salimpusa. Yan po ang mangyayari kapag sinabi niya na hindi tayo po pwedeng maging neutral sa issue ng Taiwan. Ang Taiwan po talagang kabahagi po yan ng China. Nung natanggal po sa pwesto yung mga namumuno ng nationalist government at napalitan ng gobyerno ni Mao Zedong, gustuhin man hindi, yan naman ay ginusto ng mga mamamayang Chino. At mukha namang yung sugal nila, napakaganda naman ng resulta. Ngayon po, ang China ang pangalawang pinakamalakas na ekonomiya sa buong daigdig. Ironies of ironies, komunista sila pero parang mas natalo pa nila na. mga Amerikano pagdating sa pagiging kapitalista. So ngayon, ang issue is ano mangyayari kapag ang Taiwan ay nagdeklara ng independence, no? Syempre, ano bang ginawa natin nung nagkaroon ng ISIS sa Marawi na Yung Maote, yun mga kababayan ang sabi is natin. din magdeklara ng isang independent sovereign na Yan ang perfect example. Muslim city, di ba? Linabanan din natin, ginamitan din natin ng dahas at wala namang nagreklamo dahil talaga sa international law, merong karapatan ng mga bansa na
protektahan ang kanilang integridad pagdating sa kanilang teritoryo. So ganyan din po ang usapin ng Taiwan. Yan po ay kabahagi ng China at kung talagang magpipilit ang Taiwan na magdeklara ng kanyang independensya, po pwede naman pong gumamit ng dahas talaga ang China at hindi dapat maghimasok ang iba't ibang mga bansa ng daigdig. Bakit ba naghihimasok ang bansang Tapos, si BBM gustong sumali. Not directly ha, pero etong kanyang mga foreign policy mga kababayan, para na rin siya sumali dito dahil umayag siya sa gusto ng mga kababayan ay na maglagay ng mga missiles dyan na nakaposisyon na, nakatutok sa Taiwan. Sa Ilocos, andun. Sabi pa, wala tayong choice, makakalagkan tayo dito. Bakit ka pumayag? You have a choice. Oh, i-atras mo ngayon. I-atras mo. Ngag. Amerika dyan sa Taiwan? Dahil ang Taiwan po ang number 1 supplier ng semiconductors na ginagamit ng mga Amerikano para sa kanilang mga missiles. At kaya sa kanila, merong national interest ang Taiwan. Dahil kung mawawala ang Taiwan, mawawala yung mga microchips na ginagamit nila sa kanilang mga missiles at iba pang mga armas na ginagamit pagdating ng digmaan. So sa atin, dapat isipin natin, ano bang pakialam natin sa Taiwan? Bakit ba natin pinapagamit ang ating teritoryo bilang base militar sa mga Amerikano? At bakit tayo Libre pa ha. Hindi kagaya ng sa Japan mga kababayan na naniningil sila ng parang renta. Nagbabayad sa gobyerno. Oh, eto sa atin wala mga kababayan. makikisali sa isang gera na wala naman tayong kinalaman? Huwag natin kakalimutan, sa ating saligang batas, we have renounced war as an instrument of our foreign policy. So ano magiging basehan natin para tayo makisali sa gera na wala naman tayong kinalaman? Marcos Jr., hello. Junior. Kaya naman ikaw sunod-sunuran lang sa mga Amerikano dahil alam mo, kinakailangan mong suporta ng mga kano. Dahil kung walang suporta ng mga kano, yung persepsyon ng marami na ikaw ay bangag. Bangag. And then mga kababayan, ang laki ng dapat bayaran ni BBM. Fine doon mga kababayan. May contempt of court yan dahil billions na ba yun? Oh, dahil pinapasuka sa kanila mga kababayan kung saan na yung mga tagong yaman nila. Pending pa yung case. Oh, may arrest warrant ata yan si BBM sa korte doon. Ay nako, matagal ka nang natanggal sa pwesto. Kaya kinakailangan mo talagang pagsilbihan ang mga Amerikano na para kang tuta. Dahil kung walang suporta ng Amerikano, sinuka ka na talaga ng taong bayan. At mga Pinoy gising. Nako po, alam niyo po, marami sa atin hindi pa nakakaranas siguro ng totoong digmaan. Bagamat, asang-ayon nga sa Oh, ayaw namin ng gera. Si BBM, wala tayong magagawa dyan dahil makakaladkad talaga tayo screaming. Whether we like it or not, damay na. sa Guinness Book of World Records, itong laban natin sa teroristang CPP-NPA, yan ang pinakamahabang digmaan sa kasaysayan ng mundo, no? Pero Okay lang sana kung si BBM ang manguna mga kababayan sa gera. Anyway, mayroon naman siyang fighter jet na may pangalan niya, no? Sige, ikaw mauna BBM, suportado ka namin. Lusubin mo ang sinong dapat lusubin. pagdating naman sa international armed conflict, nako, wag natin kakalimutan nung pangalawang pandaigdigan digmaan, ang Pilipinas ang pangalawang pinaka-napulbos na lugar sa daigdig matapos lamang ang Warsaw. Gugustuhin ba naman natin yan uli na wala naman tayong interest talaga na ipaglaban ang pagiging independyente na bansang Taiwan na talaga namang kabahagi ng iisang China? Wala kaming pake. Tama? Doon sa Taiwan at China na away. Sa kanila yan Diba? Bakit naman tayo magbubuwis ng buhay Pilipino para sa mga Taiwanese na wala naman tayong pakialam, no? Dahil sila man talaga ay kabahagi ng China. Pero hindi lang po yan ang naging deklarasyon ni Junior nitong nakalipas na linggo na Yun pa nga kababayan, anong masasabi nyo dito? Post your comments below.